i-assure lang natin ang public na still everything is safe and the Philippine National Police is there to protect them. Sumabog na bomba sa Newman Goldliner bus sa EDSA kahapon. Isang mortar na parehong ginagamit ng mga sundalo at terorista. Bomba, dinetonate ng isang cellphone. Mga namatay na biktima, pumalo na si 5. Isa sa mga namatay, paalis na sana papuntang Canada. Isa pang namatay na biktima, noon lang sumakay ng bus. Pinoy, kumambyo nga ba sa pahayag kahapon na terorismo ang nasa likod ng pagsabog? Artist sketch ng 2 suspect sa pambobomba sa bus, hawak na ng pulis. Seguridad sa Kamaynilaan, nasa pinakamataas na antas na. Terminals ng MRT at LRT, babantayan na ng SWAT. Pero sa kabila ng tripleng higpit na seguridad, mga commuter, iwas pa rin sumakay sa mga pampasaherong bus. Mga bus ng kumpanyang Newman Goldliner, hindi pumasada ngayong araw. NAIA, naka-elevated alert na rin matapos ang pambobomba sa Moscow Airport. What do we have today? You have a national police without any head. Senador Juan Ponce Enrile, binanata ng PNP dahil sa kawalan umano ng direksyon kontra sa krimen. Sa action sports, babaeng Phil-Am boxer na si Anna the Hurricane Hulaton, mainit na sinalubong ng fans sa kanyang pagbisita sa bansa. Sa showbiz action, Kapatid Network, magkakaroon na ng sariling talent school. Sa Makata Super Video! Estudyante, take away sa pagpasok sa eskwela! At kakaibang uri ng malakas sa Haiti ay nagpakita, scientist ay nabigla! Pilipinas, magandang gabi. Ngayong 26 ng Enero. Ang mga maaaksyong balita. Umakyat na sa 5 namatay sa sumabog ng Newman Goldliner bus kahapon. Ang pinakahuling pumanaw kaninang madaling araw, isang 22 anyos na call center employee. Nagtataka ang kanyang mga kaanak kung paano nangyari ito, lalo't hindi raw karaniwang sumasakay ng bus ang dalaga. Jeff Caparas, ikwento mo. Walang kamalay-malay. Ikaw din, may pamilya ka. Paano ko yung anak mo yung namatay doon? Anong gagawin mo? Isipin mo yun. Sa buhay ng tao, hindi mahalaga ang pera, buhay. Ito ang matatapang na salita ng kapatid ni Irish Teñola sa mga nagpasabog ng bus na sinasakyan ni Irish kahapon. 12 oras ding nakipaglaban para sa kanyang buhay si Irish. Una siyang ginamot sa ospital ng Makati bago inilipat sa St. Luke sa Taguig. Siya ang may pinakamatinding tama ng shrapnel sa ulo. Namatay ang 22 anyos na dalagang empleyado ng call center kaninang madaling araw. Tanging ang mga salamin na ito na lang ang naiwan ni Irish. Ito raw ang huling ipinagawa ni Irish bago siya mapasama sa trahedya. Isa para sa kanya at isa para sa kanyang ina. Kwento ng pinsan ni Irish na si Flor, hindi madalas sumakay ng bus si Irish. Kaya laking pagtataka nila kung bakit biglang nagbus ito kahapon. Yun pala, maling oras, maling pagkakataon. Hindi siya marunong mag-commute talaga na bus. Ang sinasakyan niya talaga from Ayala, mag-MRT siya. Tumangging magsalita sa harap ng kamera ang kasintahan ni Irish na si Paul. Sabi lang niya, malamang may mga nag-aya kay Irish kaya napasakay ito. Medyo na ano na eh, medyo awkward eh. Pasensya na, pasok na ako. Okay lang? Okay lang. Thank you. Thank you. Yeah, last. Iuuwi sa Sabado ng pamilya ni Irish sa Taganaan, Surigao ang kanyang labi. Bakit siya pa eh? Kailangan namin siya. Jeff Caparas, News 5. Panghihinayang at sama ng loob ang nararamdaman ngayon ng mga kaanak ng namatayan sa pagsabog sa EDSA kahapon. Kasama rito ang pamilya ng magkasintahang nagpaalam lang na pupunta sa binyag pero hindi na nakauwi ng buhay. Ikwento mo, Gerard Garcia.
Naghintay si Aling Ailey Reyes nang muling makita ang anak na si Johansson. Ang paalam ng anak niya, pupunta lang sa binyag. Hindi akalain ni Aling Ailey, sa morgue sila muling magkikita ng anak. Sabi ko, bakit mapupunta siya ng nung bus na yon? Alam ko nga sa Pasig siya. Si Johansson ang lalaking nakaupo sa pwestong hinihinalang iniwan ang bombang nagpasabog sa Newman Goldliner bus. Nagkalasog-lasog ang katawan ng 25 anyos na binata dahil sa tindi ng pagsabog. Hindi mauubos ang hinagpis at panghihinayang ni Aling Ailey. Inaasikaso na raw kasi ni Johansson ang kanyang mga papeles para makapagtrabaho bilang chef sa Australia at dala ang pangako na siya na ang babalikan sa pagpapaaral sa bunsong kapatid. Naiwangan ang bakit? Ganda ng pangarap niya, nawala lahat. Ano po yung gusto sabihin na sinuman po yung sa Australia na napakawalang puso ng mga gumagawa ng ganyan. Kasama ni Johansson na namatay ang nobyang si Shirley Ausena. Mula sa Binyagan, papunta sana si Johansson at Shirley sa Mandaluyong para maghanap ng trabaho ng dalaga. Putol ang mga binti ni Shirley dahil sa pagsabog. Alam mo na, mahal na mahal ka namin. Alam mo naman yun eh. Mula nung bata pa kayo, mga tita mo, lahat. Sa harap ng blankong motibo sa nangyaring trahedya, humihingi ang mga naiwan ng hustisya. Sana naman tulungan niyo kami sa pangyayaring ganyan. Bakit hindi lagi na? Bahala ng Diyos sa kanila. Alam ko may karma din darating sa kanila. May matatanggap ang mga namatayan mula sa bus company. Ang halaga ng bawat isang nawalang kaanak, 60,000 pesos na danyos. Gerard Garcia, News 5. Kable ng telepono, goma, lumang cellphone at mortar. Ito ang tatlong sangkap na pumatay sa 5 pasahero at nag-iwan ng malalim na sugat sa 13 iba pang nakasakay sa Newman Goldliner bus. Pero kahit tukoy na ng mga otoridad ang ginamit na pampasabog, blanco pa rin sila kung ano ang motibo rito. Ikwento mo, Jun Loyola. Kinumpirma ng binuong task force ng PNP na isang 81mm mortar round ang ginamit sa pagpapasabog ng Newman Goldliner bus kahapon. Nagsilbing triggering device o nagpagana para sumabog ang bomba ang isang cellphone na Nokia 5310 ang model. Posible daw na may pinagdugtong-dugtong na kable sa telepono at sa improvised explosive device. At nang tawagan ng telepono, tsaka ito sumabog. Natagpuan din sa loob ng bus ang ilang cell cards. Nakabalot din ng goma ang bomba kaya't posibleng hindi ito nahalata. Yung battery, normally an EOD has a power source. In order to, ang ginamit niyang power source was the battery of the cell phone itself. Bagamat parehong mortar ang ginamit sa Valentine's Day bombing noong 2005, hindi naman daw maaaring ipagkumpara ang dalawang insidente. Halatang panakot daw ang motibo sa Valentine's Day bombing. During the Valentine bombing, they use non-fragment, walang mga nagamit na sharp nails. Non-fragments. Kaya ito, may fragments. That's why maraming tamaan doon. Blanco pa rin ang Task Force Goldline sa tunay na motibo sa pagpapasabog. Pero hindi daw nila isasantabi ang mga lumutang na anggulo tulad ng destabilization at extortion. Gumagamit din daw ang grupong Alcobar sa Mindanao ng parehong bombang pinasabog sa bus para makapangikil. You can just give us more time to investigate. Sinimulan na rin ng Task Force Goldline ang restructuring sa bus para malaman kung saan nakaupo ang mga biktima at sospek pati na ang lugar kung saan inilagay ang bomba. Jun Loyola, News 5. IED o Improvised Explosive Device ang ginamit na pampasabog sa Newman Goldliner bus kahapon. Sa pagkakataong ito, 81mm mortar round ang sumabog. Ano nga ba ito? Singlaki lang ng 1 litrong soft drink, kaya madaling itago sa bag o ordinaryong karton. Ang 81mm mortar ang karaniwang gamit sa gyera ng mga sundalo. Maliit, pero kaya nitong wasakin ng isang armored personnel carrier. Para itong granada pag sumabog dahil biglang kumakalat ang matatalim na bakal o shrapnel sa loob nito. Ito ang pumatay sa 5 pasahero ng bus kahapon. May firing pin ito sa may puwetan at sa konting kalikot pwede itong i-detonate gamit ang cellphone.
Kaya nitong pulbusin ang anumang bagay na hanggang 75 feet ang layo. Ito ang kadalasang gamit sa mga pambobomba sa Mindanao, kaya bukod sa mga sundalo, ito ang paboritong armas ng mga terorista. Natsyempohan ng News 5 ang isang swerteng pasahero na nakikipagsiksikan sa MRT kanina. Swerte dahil muntikan na raw siyang makasama sa sumabog na Newman Goldliner kahapon. Ito ang dahilan ngayon kaya marami sa mga commuter iwas bus muna. Ikwento mo, Franz Noguera. Muntik-muntikan nang mapasama sa sumabog na Newman Goldliner bus kahapon si Michael Ibanez. Kakaunti lamang daw ang de-aircon na Goldliner bus sa EDSA, kaya natatandaan raw niya. Yun ang eksaktong bus na pinapara niya kahapon pero hindi siya hinintuan. Gawa nung nag-go yung siya sa stoplight, hindi ko na nasakyan yun. So thankful ako na hindi ako nakasakay doon, kaya nag-worry ako, hindi na ayaw ko na mag-bus ng Martin na lang. Ngayon, ayaw nang tsumamba ni Michael. At tulad ng ibang pasahero, titiisin na lang daw nila ang kilometrong pila sa MRT kaysa magbaka sakali sa mga bus. Safety rito din, bago pumasok ng MRT, may mga bantay. Ang ilan, naniniwalang dapat noon pa hinigpitan ng seguridad sa mga pampublikong sasakyan, hindi kung kailan lang nagkakaroon ng disgrasya. Siguro kung dati pa yan chine-check, hindi siguro mayayari. Pero ang iba naman, tulad ni Mang Vivencio na galing Novaliches, bus pa rin ang piniling sakyan. Yun nga lang, mas maingat at mapagmatsyag na lang daw siya ngayon. Kung may nagkaroon na ng bakanting upuan, tinitingnan ko muna kung sa ilalim na yon baka may iniwan mga bagahe. Ganito rin ang ginagawang pag-iingat ngayon ng konduktor ng bus na si Jason. Mahirap na raw kasing masalisihan. Kapag may sumakay na may daladalang bagahe o kaya karton o bag, tinitingnan ko. At pag bumaba po, tinitingnan ko kung saan sila nakaupo bago sila bumaba. Sa ilang terminal, ini-inspeksyon ang bagahe ng mga nakasakay na pasahero bago umalis ang nakapilang bus. Ang driver naman na si Mang Rodolfo, iwas na raw sa pagsasakay ng mga pasaherong may kahina-hinalang kilos at bagahe. Hiling niya, sana raw may gawing aksyon ang otoridad. Ibalik yung dalawang pulis na sumasampal lagi nasa likod. Wala rin daw problema ang mga driver at konduktor kung kakabitan ng CCTV camera ang mga bus. Mas magiging kampante raw ang lahat habang nasa kalye. Franz Noguera, News 5. Bukod sa pangamba sa kanilang seguridad, umaaray na rin ngayon ang mga bus driver dahil sa epekto sa kanilang kita ng naganap na pagsabog sa EDSA kahapon. Ikwento mo, Marlene Alcaide. Tuloy pa rin ang pagbalandra ng mga bus sa kalsada. Kanya-kanyang git-gitan pa rin para makakuha ng pasahero isang araw matapos ang pagsabog ng Newman Goldliner bus sa EDSA. Pero di tulad ng mga nakaraang araw, mas alerto na ang mga driver at konduktor ng mga bus ngayon. Bago umalis ng terminal, chinecheck muna ng konduktor kung may mga naiwang bag o supot sa loob ng bus. Nag-i-inspection din kami ng mga bag-bag. Bago sakay ng mga pasahero may mga bagahe. Ang driver naman si Edward, namimili na raw ng mga pasahero ngayon. Pagka po may pumaraw na, tinitignan ko muna kung maayos na yung pagkain ng mga lalaki. Pagka okay naman, hinihintuan ko. Pagka medyo hindi ko talaga yung kainainala akong kilo, hindi ko hinihintuan. Pero bukod sa banta sa seguridad, apektado rin daw ang kita ng mga bus dahil sa takot ng mga pasaherong sumakay sa kanila. Napatunayan nga namin ito sa sinakyan naming bus na biyaheng Laguna Letre. Kwento ng konduktor ng bus, ang dating 4,000 pisong kita nila sa umaga, wala pa raw sa kalahati ang kinita nila kanina. Kanina, wala pang 1,000 lang. Kasi nga po dahil sa walang pasahero. Siguro, sa takot. Sa takot po sa nangyari, ganun. Sa normal na araw tulad nito, sabi ng konduktor ng bus ay halos mapuno na ng mga pasahero ang mga upuan dito sa loob. Pero ngayong araw na ito, kung inyong mapapansin sa aking lukuran, ay kakaunti pa lang at wala pa raw sa kalahati yung mga pasahero na yan. At lahat sila ngayon nakaupo sa bandang harapan. Ang pasaherong si Jimmy, sa harap daw talaga piniling umupo para agad makalabas ng bus sakaling may mangyaring pagsabog. Bakit gusto mo sa harapan ngayon? Takot na rin ako sa gitna, ma'am. Dahil sa nung nangyari, sa gitna nangyari yun. Ang babae namang nakatabi ko kanina, tahimik na nagdadasal.
talagang quiet, And then, syempre, what if, it will happen again? No. Very fresh pa sa isip mo yung nangyari kahapon. So. Pero hindi naman daw masisisi ng mga driver at konduktor ang mga pasahero dahil maging sila natatakot din. Umaasa na lang daw sila sa pangako ng otoridad na pangangalagaan ang kanilang kaligtasan. Marlene Alcaide, News 5. Isang paglilinaw po mga kapatid. Mariing itinatanggi ng TV5 na sa istasyon nang galing ang isang news advisory tungkol sa umano'y mga bomb threat sa iba't ibang lugar sa Metro Manila ngayong araw. Kumakalat po kasi sa mga text at sa internet ang flash report umano ng TV5 na may banta ng pambobomba sa Quezon City Circle, C5, Osmeña Highway, Rojas Boulevard at Ayala Avenue ngayong araw. Kasunod ito ng pagsabog ng bus sa EDSA Buendia kahapon. Iginigiit po ng News 5 na hindi maglalabas ng anumang balita ang aming organisasyon nang walang basehan o may duda ng pag-aalinlangan. Aray, sakit na yung katawang kalilipad. May batang may sakit, siyempre nalulungkot. Sapagkat sa school, di siya makasipot. Huwag na pong sumimangot at meron ng sagot. Payo ni Makata, gumamit ng salakot. Ng robot. All of last year. Si Lyndon Batipoy may sakit malungkot, pero di na ngayon nang dahil sa robot. Pagpasok sa school, ito ang sisipot, iba'y nagugulat, iba'y natatakot. Oh, nagulat kayo, no? Ako din eh. High-tech na paraan pag-attend ng klase. Pwede siyang makijoin, nasa bahay mang parate. Masipag na pasyente, na instant estudyante, na crashan pa ng kaklase. Selos naman, itong si pare. Laka pala eh. Mga classmates, kilala niyo ba kung sino ang first ever teacher na robot sa buong mundo? Ito ay ang Japanese invented robot na si Saya. Ang saya-saya. University receptionist lang si Saya noong 2004. Pero dahil sa kanyang pagiging friendly at witty, na-promote siya sa trabaho at naging grade school teacher. Meron siyang mahigit 18 facial expressions at kapag nagagalit na siya sa mga batang maingay, bigla na lang niyang isisigaw ang kanyang favorite line na Be quiet! Matuto kayong makinig mga kids sa turo ng mga guro. Yan ay mabubuting ehemplo. Kahit na yung minsan, yung guro ko dati, lagi akong tinatanong. Hindi ko naman alam yung sagot. Katulad nung, Makata, kilala mo ba si Andres Bonifacio? Ma'am, hindi ko po kilala. Baka po taga-ibang section. Ito pa rin po si Makata na talaga nagbibigay na naman ng leksyon. Dito lamang yan sa aksyon! Susunod sa aksyon, pagpapasabog sa bus sa EDSA kahapon, gawa nga ba ng Abu Sayyaf? Iba pang bus ng Numan Goldliner hindi muna pumasada ngayong araw. What do we have today? The National Police without any head. PNP nirapido ng mga pintas sa Senado at sa Kamara kahit sa umano'y kapalpakan sa pagresolba sa mga krimen. Pinay boxing champion na si Ana the Hurricane Hulaton balik Pinas para mag-relax bago matinding bakbakan. Kung malilimutan yung araw na yun na lalong lumiwanag sa aming bayan. Hawak na ng task force na tumututok sa EDSA bus bombing ang artist sketch ng mga sospek. Di man sila nagbigay ng ibang detalye, hinala nila mga dati na ring nasangkot sa ganitong pambobomba ang nasa likod ng krimen. Ikwento mo, Erel Kabatbat. May suspetsya na ang militar sa grupong nasa likod ng pambobomba sa Numan Goldliner bus sa EDSA kahapon. Hindi man pinangalanan, sinabi ni AFP spokesperson Jose Mabanta na posibleng mga dati ng suspect sa mga ganitong krimen ang may pakana ng pagsabog. 5 pasahero ang patay at 13 ang sugatan sa insidente. Still the usual suspects, meaning to say all the traditional enemies of the state, which will also include probably some criminal elements.
May hawak na rin ang Southern Police District na RTC sketch ng 2 sospek. Ipinasa ito sa pagsasalarawan ng 3 pasaherong nakasakay sa sumabog na bus. Pero hindi na muna ito nilabas ng mga pulis habang patuloy ang investigasyon. Para kay DILG Secretary Jesse Robredo, 3 ang posibleng anggulo sa likod ng krimen. Terorismo, diversionary tactic o destabilization plot laban sa gobyernong Aquino. Pero sa ngayon, mas lamang daw ang posibilidad na gawa ito ng mga terorista. May basihan po kasi. Pag halimbawa yung paraan, parang to whom it may concern, bahala na, makapinsala ako, matakot ko yung mamamayan yun. Sa kabila nito, nagkakaisa ang mga otoridad na masyado pang maaga para matiyak kung sino talaga ang nasa likod ng pag-atake. Pero ang sigurado, sanay at hindi ordinaryong mga tao ang may gawa nito. Ang malinaw, yung gumawa nito, may kaalaman at hindi ito gawain ng ordinaryong tao lang. You cannot stop a determined terrorist. Kahit na anong tindi ng ating barriers, meron ding makakalusot. And hopefully, we learn from this experience. Sa susunod, mas mahihirapan na lalo yung mga terrorist. Errol Kabatbat, News 5. Dahil sa pambobomba sa bus kahapon, triple higpit ang seguridad ngayon sa Metro Manila. Maski ilang mga istasyon ng LRT, mga armadong SWAT na ang nagbabantay. Ikwento mo, Michelle Orosa. Dito sa mismong CCTV area ng Makati City Hall, inamin ni Makati Mayor Junjun Binay na kulang sila ng seguridad sa Makati City, ang sentro ng negosyo sa Metro Manila. Mahigit 560 lang daw kasi ang bilang ng mga pulis sa syudad. Lumalabas 1 pulis lang ang maaaring rumisponde kada 6,700 tao sa Makati. Ang dapat daw 1 pulis kada 500 residente. At dahil dyan personal nang susulat si Binay kay Pangulong Aquino para humingi ng tulong. Kung ngayon iuugnay natin yung mga pangyayari kahapon, ito ay merong temang pangnasyonal. Hindi ang kung ito ay sinasabi nating bantang terorismo, hindi lamang ito lokal na usapin. Ito ay usapin ng buong bansa. Hindi lang sa Makati naghihigpit ng seguridad ngayon. Nagdagdag na ng 70 pulis sa matataong lugar sa Pasay. Dadagdagan din ng mga K9 dogs ang mga bus terminal. Nag-deploy na rin ang QCPD ng mga pulis para magbantay sa may 12 bus terminal na sakop nila sa EDSA, Kamuning at Cubao. Augmentation natin sa mga terminals at saka sa mga place yung convergence ng mga tao, LRT and malls, malalaking malls natin. Naka-red alert na rin ang PNP sa Metro Manila. Kailangan na nga ng alerto sa kapulisan. Ibig sabihin po wala nang day off. Ibig sabihin po mas iigting po yung presence at visibility ng kapulisan. Kung may gagawin pong dagdag na measures yung kapulisan, kami po humihingi na ng pag-uunawa na kailangan gawin yun para mapangalagaan yung safety ng mga mamamayan. Hawak na raw ng PNP ang sitwasyon at hindi na kailangan magtaas pa ng alert level pati ang mga sundalo. Naka-deploy na ang mga SWAT sa ilang LRT stations gaya ng sa Taft Avenue. Panawagan na lang ngayon ng mga otoridad sa publiko, huwag matakot at sa halip, i-report kaagad kapag may naobserbahang problema sa lansangan. Michelle Orosa, News 5. Umarangkada na kanina ang pagdinig ng Senado tungkol sa serye ng mga krimen. Binanatan ng mga senador si Interior Secretary Jesse Robredo dahil sa kawalan umano niya ng aksyon. Si Robredo pa naman daw ang naturingang namamahala sa mga pulis kahit sa papel lang. Ikwento mo, Ina Zara. At the time, what do we have today? You have a national police without any head. Isang organisasyong walang direksyon. Ganyan ilarawan ni Senator Juan Ponce Enrile ang Philippine National Police. Isa raw sa mga dahilan kung bakit hirap ang ahensyang kontrolin ang tumataas na crime rate sa bansa ay dahil walang malinaw na pinuno ang PNP. Today, what do you have? The poor Secretary of Interior and Local Government cannot issue orders to these guys. He has no power of control over them. As the head of a department, he cannot direct the operation of the police. Sa chain of command, kontrolado ng DILG Secretary ang PNP pero sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Aquino, binigay niya ang kontrol na ito kay Undersecretary Rico Puno at sa halip, ginawang acting secretary lamang si Jesse Robredo. One factor, these 2 hats that the Secretary of Interior and Local Government is wearing. Chairman of NAPOLCOM,
And he exercises administrative control and supervision over a bureau like the Philippine National Police. Mismong si Robredo aminado na mas marami sana siyang magagawa kung mas malawak ang naging responsibilidad niya. Mas madali sana para sa akin na pwede mong utusan si ganun, panagutin si ganyan. But, you know, I'm just part of a big cog. And I have to make do with the limitations that I have. And dahil kinumpirma ni General Bacalso na isang cellphone ang ginamit na detonator sa improvised explosive device, muling binuhay ni Senator Tito Soto ang kanyang rekomendasyon na irehistro na ang mga SIM card sa bansa. And we need to do this. Nakita nyo naman yan. Another bombing. Ano nangyari? Cellphone. Triggering device. O asan yung asan yung SIM card? Hindi na naman matrace dahil hindi naka-register ang mga prepaid SIM card sa atin. Pinag-aaralan na ng PNP at DILG ang lahat ng anggulo sa pambobomba mula destabilisasyon hanggang extortion. Ina Zara, News 5. Biglang kambyo ngayon si Pangulong Aquino sa kanyang pahayag na teroristang grupo ang nasa likod ng pagsabog sa EDSA kahapon. Ikwento mo. Ang anak mo na dinala ng anak niya. Parang tinatago na yung anak ko. Ang inirereklamo. Naranasan mo na bang mawala ng anak? Yung ibang bata na alagaan niya, yung anak niya hindi. Bukas sa Public Attorney pagkatapos ng aksyon journalismo sa primetime panalo ng TV5. Alam mo, Alice Sousa, pilosopo ka eh. Naging matumal sa kalsada kanina ang mga bus na may tatak na Newman Gold Liner. Nangangamba raw kasi ang mga driver sa kanilang seguridad, kaya ang iba tigil muna sa pamamasada. Ikwento mo, Gerard de la Peña. Puno ng bus ang garahe ng Newman Gold Liner dito sa Caloocan. Kwento ng nakausap naming gwardya, konti lang ang bumiyahe ngayong araw dahil sa pagsabog lang isa nilang bus kahapon. Paglilinaw ng Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB, wala silang binababang suspension sa Newman Gold Liner dahil biktima rin lang sila ng nangyaring pagsabog. Kung di man sila bumiyahe ngayon, yun ay sariling desisyon ng kumpanya. Hindi rin muna namin siguro pa nare-require dahil naintindihan din naman namin kakaiba yung nangyari sa kanila. Nakakaawa naman kung pero sabi ng ibang bus operator, posibleng takot ang mga driver at konduktor ng Newman Gold Liner. Kaya pinili nilang huwag bumiyahe ngayon. Nagkaroon ng malaking agam-agam, malaking pagkatakot ang mga drivers, ang mga conductors, pati po ang bus operators para bumiyahe. Dahil nga, sinasabi rin ng mga kapulisan natin na hindi nila alam kung isa lang yan o may pangalawa pa o may patlo pa. Hindi naman daw obligadong magpaliwanag sa LTFRB ang mga may-ari ng Newman Gold Liner. Pero umaasa sila na may kipag-ugnayan ng kumpanya sa kanila sa mga susunod na araw para ibigay ang kanilang panig sa nangyaring pagsabog kahapon sa EDSA Buendia. Gerard de la Peña, News 5. Tuluyan ang pinagtibay ng Korte Suprema ang guilty na hatol laban sa 3 miyembro ng Abu Sayyaf na nasa likod ng Valentine's Day bombing noong 2005. Pinagpasehan ng mga maestrado ang unang pahayag ng mga testigo gaya ng konduktor na si Elmer Andales at ang mismong salaysay ng isa sa akusado na naging witness din. 11 taong namatay at halos 100 ang sugatan sa magkakasunod na pagsabog sa Makati, Davao at Jensan. Habang buhay na kulong ang parusa sa 3. Muli po namin inuulit na hindi nanggaling sa TV5 ang advisory sa mga umano'y bomb threats sa iba't ibang lugar sa Metro Manila ngayong araw. Kumakalat po sa mga text messages at sa internet ngayon ang report daw ng TV5 na may bomb threat sa Quezon City Circle, C5, Osmeña Highway, Ross Boulevard at Ayala Avenue ngayong araw. Kasunod ito manoon ang pagsabog sa bus o ng bus sa EDSA Buendia kahapon. Ginigiit po ng News 5 Management na hindi maglalabas ng anumang balita ang aming organisasyon nang walang basehan o may duda ng pag-aalinlangan. Wealth Avenue sa QC para hindi na puro hikit na ang na job
transport na may plakang TXK 188. 47412, bad number. Sinubukan naman magpalusot ng driver na... Baka hindi accurate, ma'am eh. Pero ang driver ng pasensya. Sana lang daw, mahuli rin. 13 biktima pa ng pagsabog sa bus kahapon ang ginagamot sa 2 ospital sa Makati at sa Taguig. Para po sa update, may live report si Maricel Halili mula sa ospital ng Makati. Paulo, nasa maayos na kondisyon na nga ang 2 biktima na nakakonfine dito ngayon sa ospital ng Makati o OSMAC. Ang isa sa kanila na si Jeff Victoriano, 24 na taong gulang, ay nandirito ngayon sa OSMAC Bel Air. Kailangang operahan ng kanang bahagi ng kanyang binti, habang ang isa namang biktima na si Antonio Lino ay dinala sa OSMAC Pembo. Ang sakit na nararamdaman ngayon ang pamilya ni Jeff Victoriano. Kasabay kasi ng pagsabog ng sinasakyang bus kahapon, inilibing din ang kanyang pamangkin. Di pa po mabuti yung pakiramdam ng paa niya. Masakit pa daw po yung paa niya. Ganun na lang ang pagkatulang ng mga ni Jeff na mabalita ang nangyayari. Mabuti na lang ang hindi na Ano ba yan? Sabi ko sa kanya, tibayan lang ang loob mo para kung magdasal ka na kung ano man yung resulta sa akon mo. Yun lang pinakamagandang ako sa kanya. Bakas naman kay Antonio ang nararamdamang hirap. Tinanggal kasi ang bahagi ng kanyang kidney na napinsala dahil sa tindi ng pagsabog. Labis ang pag-aalala ng kanyang pamilya, pero bukas pa raw makakaluwas mula sa Bicol ang kanyang asawa at 5 anak. Kaya ang pamangkin niya lang kasama na ngayon. Kung sino ang kaaway nila, doon na lang sana nila ginawa yan. Kasi yung wala naman ng kinalaman dito, nadadami lang sa mga pinagagawa nila. We'll have to also, of course, determine whether a patient can be safely interviewed, whether the interview will not affect the other patients, and will not hamper our operation. Samantala, nasa maayos na kondisyon naman ang siyang nabiktimang isinugod sa St. Luke's Hospital sa Taguig. Bumisita doon kanina sila Makati Mayor Junjun Binay at Rosa Rizal. Iniyak ni Binay na makakatanggap ng tulong pinansyal ang mga biktima. Paolo, 8 biktima ng pagsabog kahapon ang dinala dito sa ospital ng Makati kahapon. Pero 2 ay dumating na o dead on arrival, habang ang isa naman ay inilipat sa Makati Medical Center. Ang 3 ay na-discharge na dahil minor injuries lang naman ang kanilang natamo. Paolo? Maraming salamat, Maricel Halili. Doble na rin ang paghihigpit sa seguridad sa mga airport. Sa mga mall naman, bagamat hindi nagdagdag ng bantay, mahigpit pa rin ang nakagawian ng pag-iinspeksyon. Beverly Natividad, ikwento mo. Todo higpit na ang ginagawang pagbabantay ng Light Reaction Squadron ng Airport Police sa Ninoy Aquino International Airport. Mula sa dating bilang, dinoble na ang bilang nila. Ang mga bomb-sniffing dog naman, kung dati kada oras lang nag-iikot, ngayon, halos di na umaalis tabi ng mga iniinspeksyong bagahe. Mahigpit na tinitignan ng mga ito kung may mga iniwang bagahe sa paligid na maaaring may lamang bomba. Bukod sa bus bombing sa EDSA kahapon, nagpatupad ng elevated alert ang NAIA kasunod ng nangyaring pagpapasabog sa Domodedova Airport sa Russia noong Lunes. During this incident in Moscow as well as in Buendia yesterday, so we increased the number of people at the checkpoint where they're now going with stricter procedures on access. Wala namang angal ang mga turista sa mas pinahigpit na seguridad. We know what these situations sometimes happened anyway. I believe that Manila is a safe place to foreigner and that's why I came here. Maliban sa airport, patuloy din ang mahigpit na seguridad sa mga mall. Bawat bagaheng bitbit, masusing sinisilip ng mga CQ. Beverly Natividad, News 5. Panahon na para rebisahin ang kasalukuyang administrasyon, ang security management at baguhin ang counter-terrorism system ng bansa upang hindi na maulit ang madugong pambobomba tulad kahapon.
Ito ang naging basa ng isang dating intelligence chief ng PNP. Kasunod nito, pinanindigan ng dating general na terorista ang may pakana ng trahedya. Narito po ang report. Mahigit 5 taon pinlano ng mga terorista ang madugong bus bombing kahapon sa Makati na nagresulta sa pagkamatay ng 5 katao at 13 pasahero. Sabi ni retired General Rodolfo Bugi Mendoza na dating namumuno sa Intelligence Division ng PNP, MRT ang orihinal na target ng terorista. 3 hanggang 5 grupo ang nasa likod ng plano. Ito ay binuo na nung pang mga last quarter ng 2008. Yung plan, that is the nature and character ng isang terrorist group, shall be implemented because that is their passion, that is their obsession. Posible raw nag-alyansa na ang MILF at MNLF, katuwang ang global networking ng grupo, ang posibleng nasa likod ng pagpapasabog kahapon. Estilo raw ng grupo na takutin ang publiko at sumakay sa isyu ng lipunan. Bahagi raw ng plano na i-take over ang gobyerno at magkaroon ng extension corridor sa Maynila. 200,000 bagong miyembro raw ang target na ma-recruit ng grupo. Dahil matinik ang kalaban, kailangan daw ngayon ng PNP ang tindig intelligence networking. Ang response dapat natin ay paigtingin, pagbutihin natin ang intelligence system natin o counterintelligence system ng law enforcement. Maaring nasa likod ng pagpapakalat ng isang text message kanina para takutin ang taong bayan. Kasabay nito, kinundina ng pamunuan ng MILF ang nangyaring karahasan kahapon. Kasabay pagtanggi na may kinalaman na sinumang miyembro nila sa nasabing terrorist act na ito. Hinala naman ng mga otoridad, posible ang Abu Sayyaf ang may pakana ng pagpapasabog dahil sa estilo ng pambobomba. Pero ayon naman kay DILG Secretary Jesse Robredo, wala pa silang matukoy na grupo na nasa likod ng pambobomba kahapon, pati sa pagpapakalat ng alarming text message tungkol sa mga lugar na manoy target ng pambobomba na itinurong galing daw sa News 5. Marin itong itinanggi ng istasyon. Wala pang suspects in the sense na tinukoy mo kung sino yung nag-iwan o sino yung grupong nasa likod. Ayon naman sa isang opisyal ng PNP, kagabi pa ay pinakalat na ni Pangulong Aquino ang lahat ng intelligence units ng mga sangay ng pamahalaan tulad ng PNP, AFP at iba pang ahensya para agad matukoy ang grupo sa likod ng bombing kahapon. Erwin Tulfo, News 5. Showbiz action ulit tayo. Maraming nakaabang na proyekto si Vandolph Quezon para sa taong 2011. Kaya ba niyang tapatan ang galing ng ama sa industriya? At Showbiz School para sa mga talent ng TV5, balak ng buksan. Laila Chicadora, ikwento. Bagong mga proyekto ang dala ng bagong taon para sa bunso ng King of Comedy na si Vandolph Quezon. Kasunod yan ang pagpirma niya ng 5-year contract sa Viva Artist Agency at happy namang chinika ni Vandolph na makakasama niya si Vice Ganda sa kanyang unang proyekto at ang utos sa kanya ng big boss ng Viva na si Boss Vic. Ibalik ko rin yung dating sigla ng comedy. Sabi ko, boss naman, ang bigat naman ang binibigyan sa akin. Tingnan natin kung ano. Dahil ako rin yung parang naka-witness ng comedy ni Airpad. Pagdating naman sa kalusugan ng kanyang ama na si Tito Dolphy, say ni Vandolph. Kita naman natin sa TV, no? He's still okay. Kaya nga yung mga chismis niya, huwag natin paniwalaan, di ba? He's okay, he's doing good. Siyempre, old na siya, he's turned 83. Medyo bumabagal yung tao, pero okay na siya, healthy pa rin. Chika number 2. Masayang ibinalita ng Talent 5 Big Boss na si Odi Himora na puspusa na ang ginagawang pagsasanay ng mga talents ng TV5 para sa mga bago nitong programa. At hanggang ngayon, walang tigil pa rin ang search nila para sa mga fresh talents. At tuloy pa rin ang paghanap natin ng mga bagong talent kasi hindi naman pwedeng parati na lang tayo kumukuha sa iba. Kailangan tayo mag-discover ng sariling homegrown na mga talent. Bukod sa pagkakaroon ng magagaling na artista, isa rin sa mga long-term goals nila ang magkaroon ng sariling showbiz school ang Talent 5. Ibig sabihin, ituturo natin sa mga hopefuls lahat ng aspeto ng entertainment, hindi lang pag-arte o pagkanta, lahat. Gusto mo maging cameraman, gusto mo maging host, diba? Lahat ng aspeto ng showbiz ituturo natin. At yan ang latest aksyon sa showbiz. Laila Chicadora, News 5. Narito naman ang recap ng mga balita. I-assure lang natin ang public na still
everything is safe and the Philippine National Police is there to protect them. Sumabog na bomba sa Newman Goldliner bus sa EDSA kahapon. Isang mortar na parehong ginagamit ng mga sundalo at terorista. Bomba, dinetonate ng isang cellphone. Mga namatay na biktima pumalo na sa 5. Isa sa mga namatay paalis na sana papuntang Australia. Isa pang namatay na biktima, noon lang sumakay ng bus. Pinoy, kumambyo nga ba sa pahayag kahapon na terorismo ang nasa likod ng pagsabog? Artist sketch ng 2 suspect sa pambobomba sa bus, hawak na ng pulis. Seguridad sa kamay nilaan, nasa pinakamataas na antas na. Terminals ng MRT at LRT, binabantayan na ng SWAT. Pero sa kabila ng tripleng higpit na seguridad, mga commuter, iwas pa rin sumakay sa mga pampasaherong bus. Mga bus ng kumpanyang Newman Goldliner, hindi pumasada ngayong araw. NAIA, naka-elevated alert na rin matapos ang pambobomba sa Moscow Airport. Sa action sports, babaeng Phil-Am boxer na si Anna the Hurricane Hulaton, mainit na sinalubong ng fans sa kanyang pagbisita sa bansa. Sa showbiz action, Kabalid Network, magkakaroon na ng sariling talent school. Ay kaya paalala ho namin sa mga kababayan ho natin, kung kayo ho ay makakatanggap ng mga text messages, huwag nyo basta-basta ipasa, lalo na po kung nakakatakot na mga mensahe. I-check nyo muna sa mga otoridad, i-check nyo sa inyong mga kamag-anakan, o kaya sa mga TV stations, sa mga network, kung ano ba talaga nangyayari. Huwag po tayong maging paranoid, maging vigilant po tayo. Yung mahirap yung kasi, Paolo, ipapasa mo, please, nabasa mo, please pass this, ipapasa mo sa kamag-anak, kakalat, natatakot yung mga tao, lalo na yung mga nakakatakot. Diyan po ang 45 minuto ng maaaksyong balita. Mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Dahil higit sa balita, aksyon. Willing-willing na. This Decaf Week